Sa aklat po ng unang Samuel Kapitulo 17, talatang 45 hanggang 47. Nang magkagay sinabi ni David sa Filisteo, "Ikaw ay naparirito sa akin na may taba, at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y naparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay, at sasaktan kita at pupugutin ko ang ulo mo, at ibibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng mga Filisteo, sa mga ibon sa ipapawid sa araw na ito, at sa mga pangis na hayop sa lupa, upang maalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. At upang maalaman ng buong kapisanan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa magitan ng tabat o ng sibat, sapagkat ang pagbabahang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay." Pagpapala po ang sumaatin sa mga pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Good morning po mga kapatid. Isang masaganang araw muli. Mapagpalang araw ang pinagkaloob po sa atin ng ating mahal na Panginoon, na tayo po ay binigyan ng pagkakataon upang mabuhay at pumuri sa kanyang dakila at malinis na pangalan. Isang masayang pag-aawitan po ang ating naganap kaninang umaga, mga kapatid. At gayon din isang mabungang pag-aaral po ang naihatid po sa atin ng ating kapatid na Noel po sa bahagi ng pag-aaral. Hindi po kami nagkausap, ngunit ang kanyang paksa po ay malaki po ang kinalaman po sa ating mensahe po sa umaga nito. Gayon din, bagamit po hindi po ako yung nakaschedule, replacement po kasi ang ating nakaschedule po ngayon ay humayo. So, kalooban po ng Panginoon na ako muna po yung mag-replace po doon sa substitute po doon sa bahagi po ng mensahe po sa umaga nito, mga kapatid. At ating pong itutuloy yung ating ginagawa pong serye o series ng pag-aaral sa Biblia. Tayo po ay nasa unang Samuel, Shmuel Ekad. Shmuel Ekad, unang Samuel, Kapitulo 17, na po tayo ngayon. Nung nakaraan sa 15, ay nagkasala po si Saul nang hindi niya pinatay ang Amalek. Natatandaan nyo? Sa 16, pinili ng Panginoon si David upang pahiran ng langis para siyang susunod na magiging hari. At sa Kapitulo 17, ito naman po yung panahon ng unang pagsubok kay David, nang siya po ay lumaban at nanalo kay Goliath. Malamang mga kapatid ay alam na po natin ang istorya nito ni David at ni Goliath. Ano po? At marami pong mga pangkati ng pananampalataya sa panahon natin, at kahit kung matagal ng panahon, kahit bata pa po ako, kahit Sunday schooler pa rin po tayo, ay alam na po natin ang istorya ng David and Goliath, at marami pong gumagamit nito sa ganitong paraan. Bibigyan ko muna po kayo mga kapatid ng konting background. Ang Goliath daw, ito daw yung mga malalaking pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Tama po ba? Yun yung nagre-represent nun. At paano daw nanalo si David sa isang Goliath na problema, mga kapatid? Paano siya nanalo? Sa tulong ng Panginoon. Sa istorya, parang napaka-basic niya, mga kapatid. Pag may problema ka, pag may Panginoon ka sa sarili mo, kaya mo ang isang malaking problema gaya ng representasyon ni Goliath. Yun po yung kadalasang mga pagtuturo o minsaheng nagaganap sa ganito pong kasaysayan. Ngunit ang tanong, yun po ba talaga ang nagpanalo kay David? Yung pananampalataya lamang po ba niya sa Panginoon ang nagpanalo sa kanya sa isang kalabang kagaya ni Goliath? Bakit ang naging representasyon ng isang kalaban o ng isang pagsubok ay Goliath? So yun po yung mga tanong natin sasagutin, mga kapatid. At ano pa po ang mga nilalaman ng buong Kapitulo 17 sa buhay natin sa panahon ngayon, sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Babasahin po natin mula Kapitulo 1 o talatang 1. "Ngunit pinisa ng mga Pilisteo ang kanilang hukbo upang bumaka, at sila'y nagpipisan sa Sokho na nauukol sa Huda, at nagsiyantong sa pagitan ng Sokho at ng Azeka at Ephes Damim. At nagpisan si Saul at ang mga lalaki ng Israel at nagsiyantong sa libis ng Ela, sa bali ng Ela. At nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Pilisteo." Talatang 3, tignan niyo kung maigay, sundan niyo po ito.
Sana kung may Biblia kayo mga kapatid, tapos i-take note nyo po itong mga talata na ito, babalikan po natin mamaya. 3. At nagsitayo ang mga Pilisteo sa isang dako ng bundok, tumayo ang Israel sa kabilang dako sa bundok, at may isang libis sa pagitan nila. Pag sinabing bundok po mga kapatid dito, yung isipin yung Mount Everest, Mount Apo, hindi po ganon. Isipin yung bundok nito, parang tayo nandito sa Hasmin, yung bundok, yung doon sa taas pa ni Maunlad. Yung gano'ng kataas. Na tipong, kung nandoon sa kabilang side na yon yung kalaban, ito yung Libis, yung Hasmin, merong isang parehong side na pataas din, nandun naman yung Israel. So nagkakatinginan. So pag may bumaba dito, mas madali nilang masisibat pa baba. Mahirap sumibat ng pataas eh. O lumaban ng di ba, kung ikaw yung nasa baba, lalabanan mo pataas, mahirap. So, dito sila maglalaban sa gitna. At lumabas ang isang bayani sa kampamento ng mga Pilisteo na nagngangalang Goliath. Yung iba, Goliath. Na tagagat, na ang taas ay 6 na siko at 1 dangkal. Si Goliath po ba mga kapatid ay Pilisteo o hindi? Sa inyong pagkaalam. Siya po ay naging Pilisteo na lang, pero sa umpisa hindi po siya Pilisteo. Siya po ay tagagat. Sa sulat ni Josue, si Josue nung pumasok sila sa lupang pangako, o bago sila lumapasok sa lupang pangako, sabi nung 10 titik, hindi natin kaya yung bayan, hindi natin mapapasok may mga higante. Andun yung mga anak ni Anakim, yung mga Anaseyo, yung mga higante ng lupa, hindi natin kaya. Sabi nung 2 titik naman, kaya natin sila. So, naniwala si Josue doon sa dalawa. Pumasok sila sa lupang pangako, tinalo yung mga higante ron sa lupang pangako. Doon nakatira yun. At yung mga Anakim, basahin po natin sa 11:22 po ng Josue, meron pong natira doon sa mga higante po doon. 11:22, walang naiwan sa mga Anaseyo sa lupain ng mga anak ni Israel, sa Gaza, sa Gat at sa Asdod lamang, nag-iwan siya ng ilan. There was none in the Anakims left in the land of the children of Israel, only in Gaza, in Gat and Asdod, there remained. Yung mga nakatakas na mga higante, na dapat nabuksa lahat ni Josue, nakatakas nagpunta doon sa 3 bayan, sa Gat, sa Gaza at sa Asdod. Yung mga Pilisteo na galing ng Europa o Greek, na naglakbay papunta dito sa 5 bayan, Gat, Gaza, Asdod, Ascalon at Ekron, natatandaan nyo, ay doon nagpunta doon sa 3 bayan, yung mga higante, may natira pa. At doon, sabi po doon sa talatang 4 ng 17, nagngangalang Goliath na tagagat. Si Goliath po tagagat, galing po siya sa anak ni Anakim. Yung higante sa Genesis na nilipol sa panahon ni Noe sa baha, patay na po lahat yun. Mas malalaking higante po yun. Eto po, yung mga higante na to, by genes na lang po ito, talagang may mga, kahit naman po sa panahon ngayon merong lumalaki na basketball player na talagang malalaki. May mga lumalaki na, yung sa Guinness record, 8'11", yung pinaka-nabuhay na pinakamalaki sa pinaka-recent 8'11", tangkad nun. Sa basketball player, ang pinakamatangkad na naglalaro ngayon, nakilala natin si Kai Soto, 7'3", si Wembanyama, 7'6", 7'4". Ganun yung height nun. Si Goliath, ano po ang height niya? Na ang taas ay 6 na siko at 1 dangkal. 6 cubits and a span. Ano po yung 6 cubits and a span ni Goliath? From here, 6 na siko hanggang dito, 6 na siko. And a span. Lumalabas po, 9'9". Sa convert po natin doon. So, 9'9". Sa ibang sulat po nito, sa ibang salin, 4 cubits and a span. Pero mas official kasi ang King James Version, kaya ginagamit natin 6 cubits and a span, 9'9" yung height po niya, more or less. So, gano'n kalaki po yun? Ang average Israeli ay 5'3". So, pag may 5'5", kagaya ko, pagdating ko sa Israel, nung panahon na yun, matangkad ako doon. No? Pag dumating ako doon, tall, dark, and handsome na doon, di ba? Laki ko na doon. Ha?
tall dark lang pala. Pero doon, yung 5'5", matangkad na yon. Tall dark lang pala ka yun. Ibig sabihin, kung 5'3" ka, average height, tapos ang kalaban mo ay 9'9", anong tawag mo na doon? Higante na yun. Ngayon, kung sa ibang salin, 6'9", 4 cubic centimeters span, 6'9", parang kalaban mo na si Lebron James o Marlo Aquino. Laki pa rin yun, higante pa rin yun. So kahit anong version gamitin mo, higante pa rin sa paningin ng isang 5'3" yun. Diba? At siya mayroong isang turbanteng tanso sa kanyang ulo at siya nasusuotan ng isang baluti sa katawan. Ang bigat ng baluti ay 5,000 siklong tanso. 5,000 siklong tanso. Siya mayroong kasuotang tanso sa kanyang hita at may sibat na tanso sa pagitan ng kanyang balikat. At ang puluhan ng kanyang sibat ay gaya ng panghabi ng mga habi. At ang dulo ng kanyang sibat ay may 6 sikong bakal ang bigat. At ang kanyang tagadala ng kalasag ay nauna sa kanya. Ang total na bigat ng kanyang suot po, mga kapatid, ay 90 kilos. Kulang-kulang 2 kaban. Gaano po kabigat at gaano kalaking tao ang kalaban? May kaya bang bumuhat dito ng isang kaban? Ako, kaya ko po yun eh. Pero yayakapin ko. Tapos ang lakad ko, pa ganyan. Pero yung lalaban ako na may daladalang gano'n. Parang... yung sibat pa lang niya, yung ulo ng sibat niya, 5 kilo na agad eh. Yung 5 kilo, buhati mo pa lang, mabigat eh, gamitin mo pang armasyon. Talagang malaking tao ang kalaban niya at malakas. At siya tumayo at tumiyaw sa mga hukbo ng Israel at nagsabi sa kanya, bakit kayo ay lumalabas na nagsisiyari sa pakikipagbaka? Hindi baga ako'y Pilisteo? Kasi siya, naging Pilisteo na. Dahil sinakop na ng mga Pilisteo yung lugar nila, pero siya tagagat. At kayo'y lingkod ni Saul. Pumili kayo sa akin ng isang lalaki sa inyo at pababain niyo siya sa akin. So dito, si Goliath ay nagbibigay ng terms of the battle. Ano yung terms of the battle? Ito ang magiging natin, rules. Kami sa Pilisteo, ako ang lalaban, pumili kayo ng isa sa inyo, maglalaban kami. Parang, sino nagsabi dapat ikaw ang masunod? At sinabi ni Pilisteo, aking hinahamon ng hukbo ng Israel sa araw na ito, bigyan niyo ako ng isang lalaki upang maglaban kami. At nang marinig ni Saul at ang buong Israel ang salitang yaon ng Pilisteo, sila'y nanlupaypay at natakot na mainam. So ano naramdaman ng Israel pag ganun yung kalaban nila? Kayo po ba mga kapatid, nakita na ng nag-aamok na lalaki, may talang itak? May tsuhin nga ako, nagdala ng LPG tapos may tatakot tayo nun, di ba? Magsusunog ng LPG, kaya niyong harapin yun? Ang hirap nun. Ito, paano hindi ka matatakot? Pag natalo ko yung bayani niyo, lahat kayo magiging alipin namin. Sino tatalo doon? Malaki yun. May maglalakas po ba ng loob? Kayo mga kapatid, sa panahon nga ito, kung kayo ang nandoon, maglalakas kayo ng loob. Ano lang po, yung totoo lang. Hindi. At si David nga, na anak niyong Efrateo, na Bethlehem, Huda, na ang pangalan Isay, ay may 8 anak at ang lalaki niya ay matanda na sa mga karawan ni Saul, na totoong napakatanda sa gitna ng mga tao. At ang 3 pinakamatandang anak ni Isay ay naparoong sumunod kay Saul sa pakikipagbaka, at ang pangalan ng kanyang 3 anak na naparoon sa pakikipagbaka ay si Eliab na panganay, kasunod niya sa Abinadab, ay ikatlo si Sama. Naalala niyo yung unang 3, di ba, pinili ni Samuel si David na pahiran. Ang unang lumapit si Eliab, hindi siya. Sumunod si Abinadab, sabi ni Samuel, hindi siya. Sumunod si Sama, hindi siya. Tapos yung sumunod hanggang sa makapitong anak, hindi sila. Yung ikawalo, si David ang pinili. At si David na bunso at ang 3 pinakamatanda ay sumunod kay Saul. Ngunit si David ay naparot pa rito mula kay Saul upang pasabsabi ng mga tupa ng kanyang ama sa Bethlehem. At lumapit ang Pilisteo sa umaga at hapon at humarap na 40 araw. Bibigay po natin ngayon yung ating pamagat. Ang pamagat po ng ating mensahe po sa umagang ito, sa ating Reflect series mga kapatid, Lessons of Faith, David defeats Goliath, ang pananagumpay ni David laban kay Goliath. Ang setting po nito, doon sa bundok o sa bali ng Ilay o Ela, magkaharap sila. Sa Pilisteo, mayroon silang mercenary, si Goliath,
dito si Saul, na dapat siya yung pwedeng lumaban, dito kay Goliath, natatandaan nyo ang katangian ni Saul, he is head over shoulders ng mga taga-Israel. Ang average nila, kung ito yung height ng mga taga-Israel, above shoulder yung ulo niya. So pag tumayo lahat ng taga-Israel, angat yung ulo ni Saul kasi nasa 6 feet siya, matangkad si Saul, pwedeng siya eh. Pero siya natatakot din, hindi niya rin kaya. Hindi rin siya takot. Alam niyo bakit siya natatakot? Sa Kapitulo 16, ang sabi po doon, umalis po yung Espiritu ng Panginoon sa kanya. Natatandaan niyo? Nung siya'y nagkasala, tapos ibinigay na kay David. So si Saul, wala ng Espiritu ng Panginoon. Kaya si Saul, hindi rin siya makalaban. Nung ang Espiritu ng Panginoon kay Saul, nung lumaban po yung mga mga kalaban po nila sa Amon, doon sa ibang kapitulo, hinarap sila ni Saul bago siya maging hari. Diba? Nakipaglaban si Saul, talagang matapang na matapang siya. Ngunit ngayon, wala na sa Espiritu ng Panginoon. Ibig sabihin, pag wala sa Espiritu ng Panginoon, anong meron sa inyo? Puro takot na, wala ka ng lakas ng loob. Hindi mo na kayang harapin ang mga problema mo sa buhay. At yun yung pinag-aralan natin kanina. Pag may Espiritu ka ng Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon ay may ibig. Sa Kanya, mahina na lang yung laman niya, wala ng Espiritu sa Kanya. So tayo mga kapatid, kailangan ang meron sa atin, palakasin natin yung ating spiritual being. Magkita ng salita ng Panginoon. At sinabi ni Isai kay David, verse 17, na kanyang anak, dalhin mo ngayon ng iyong kapatid ng isang epa, nitong trigo na sinangag, itong 10 tinapay at dalhin mong madali sa kampamento sa iyong mga kapatid. So nung yung 3 kapatid ni David nandoon na sa Valley of Elah, inutusan ni Isai si David para magdala ng pagkain. Hatiran mo yung mga kapatid mo ron. Kumustahin mo sila. Sila nang ipaglaban sa Pilisteo. Verse 18, at dalhin mo ang 10 kesong ito sa kapitan ng mga kanilang libo. Tingnan mo ang kalalagay ng iyong mga kapatid at kumuha ka ng pinakakatunayan. Parang si David, walang tiwala yung tatay niya sa kanya. Tingnan niyo yung 18. Pagkatapos maghatid, kumuha ka ng katunayan. Baka kasi si David daw, hindi naman sumunod eh, no? Walang tiwala doon sa kumuha katunayan na naghatid ka talaga. Si Saul nga, at sila sa lahat ng mga lalaki ng Israel na nasa libis ng Elah na nagkipaglaban sa mga Pilisteo. Actually, wala pa talagang pakipaglabang nangyari, puro sigawan pa lang. Sigawan ng Pilisteo, kasi itong mga taga-Israel, walang imik, takot sila eh. Wala pang labang nangyayari. Puro pormahan lang. Tapos si Goliath, sabi po doon sa verse 16, umaga at hapon, humaharap siya. Bawa, unang araw. Meron ba sa inyong lalaban sa akin? Pababain nyo sila sa akin dito. Wala pala kayo, mahihina pala kayo. Hanggang gabi, ganun ginagawa niya. Second day, ganun ulit. Parang isang liyong umuumal na humahanap ng masisila niyan, yung pinag-aralan natin kanina. Kaya sabi ko sa kapatid na Noel, pareho eh. Ganun yung itsura ng kasalanan, mga kapatid. Humahanap ng masisila niya. Naghihintay ng pagkakataon itong si Goliath. 40 days and 40 nights niyang ginagawa ito. Nga lang, on the 41st day, may nangyari na po. 20. At si David ay bumangong maaga sa kinaumagahan. At iniwan ang mga tupa na may isang tagapag-alaga at nagdala at himaon, gaya ng inutos sa kanya ni Isai. At siya'y naparoon at sa kinaroroonan ng mga karo habang ang hukbo ay lumalabas sa pakikipaglaban at sumisigaw ng pakikipagbakan. So sumisigaw lang talaga sila. At ang Israel at ang Pilisteo ay nakihanay sa pakikipagbakan, hukbo laban sa hukbo. At iniwan ni David ang kanyang daladalahan sa kamay ng tagapag-ingat ng daladalahan at tumakbo sa hukbo at naparoon at bumati sa kanyang mga kapatid. At ang kanyang pakikipag-usap sa kanila, narito dumating ang bayani, ang Pilisteo na tagagat, na Goliath ang pangalan, mula sa haning ng mga Pilisteo. At nagsalita ng ayon sa gayon ding salita. So on the 41st day, ganun pa rin sinasabi ni Goliath, magbaba kayo dito sa akin isang tao. Mano a mano. Ayan. Lalaki sa lalaki. Kung sino ang manalo sa amin, winner take all. Pag natalo kayo, alipin namin kayo. Pag natalo ako, kami naman maging alipin nyo. Winner take all. Yan. Talagang tinutuya niya yung Israel.
Malakas kasi ang loob ni Goliath kasi malaki siya eh. At nakikita niya yung mga kalaban niya, walang tatapat sa height niya, sa laki niya, sa lakas niya, wala. Lahat ng lalaki sa Israel, sa lalaki yun ay tumakas mula sa kanyang harapan at natakot na mainam. Lahat ng lalaki, tumakas. At ang mga lalaki sa Israel nagsabi, nakita ba ninyo ang lalaki yan na sumampa, tunay na sumasampa siya upang maghamon sa Israel? At mangyayari na ang lalaking makapatay sa kanya ay payayamanin ng hari ng malaking kayamanan at ibibigay sa kanya ang kanyang anak na babae at palalayain sa Israel ang sambayan ng kanyang ama. Ibig sabihin, ng palalayain, wala na siyang tax, hindi na siya magbibigay ng buwis doon sa hari. Magiging anak pa siya ng hari. Bakit? Kasi anak ng hari, magiging asawa niya. O tawag doon, magiging in-law. O ano yun? O biyanan o malugang, gano'n. Bibigyan pa ng kayamanan. Nagsalita nga si David sa mga lalaki na nakatayo sa siping niya, nagsasabi, ano ang gagawin sa lalaking makapatay sa Pilisteyong ito at magaling sa Israel sa kadustang ito? Sapagkat sinong Pilisteyong ito na hindi tuli na siya'y humahamon sa hukbo ng mga buhay na Diyos? Mga kapatid, meron tayong tinatawag sa preaching na hermeneutics. Isang technique ng pag-aaral ng salita ng Panginoon sa paggawa ng mensahe. Nasa hermeneutics, pag inuulit-ulit yung salita, tandaan nyo, may ine-emphasis po yung Panginoon sa pag-uulit. Halimbawa, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Dinadalawa, Marta, Marta. Lalo pa tatlo, banal. Mag-focus ka, may ibig sabihin po yun. Yung verse 26, inulit po yun sa verse 36, pakilagay po, 36, pinapatay ng iyong lingkod ang mga leon at gayon din ang oso. At ang Pilisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila, yamang kanyang hinahamon ng hukbo ng buhay ng Diyos. So, verse 26 and verse 36, inuulit po itong talata nito, o yung salita. Hindi tuli. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. Ibig sabihin, pag binabasa niyo yung Biblia, be aware doon sa mga inuulit na salita, may ine-emphasis with pinofocus na dapat yung tandaan. At dahil sa salitang yun, pagtuunan mo yun, may sinasabi ang Diyos doon. So, babalik tayo sa 26. Sapagkat sinong Pilisteyong ito na hindi tuli na siya'y humahamon sa mga hukbo ng buhay na Diyos. Pinapakita rito sa 26, babalikan natin yung hermeneutics o yung pag-uulit ng salita mamaya. Dito muna tayo sa salita ni David. Sabi doon, sinong Pilisteyong ito na hindi tuli na siya'y humahamon sa hukbo ng buhay na Diyos? Si Goliath, ang tingin niya, ang hinahamon niya yung Israel. Maliliit kayo. Kahit gaano karami kayo, kaya ko kayo. Si David, ang pananaw niya, kahit tignan niya ito, hindi siya ang nakikita niya. Sabi niya, ang hinahamon niya ay ang hukbo ng buhay na Diyos, pagkaiba sila ng perspective. Ganito yun, mga kapatid. Nanay, nawawala yung ano ko. Yung cellphone ko, nawawala. 3 araw ko nang hinahanap eh. Ano bang latest sa iPhone ngayon, mahal? 16? Ayan. 16 Pro Max. Hinahanap ko yung iPhone 16 Pro Max. 3 araw na, hindi ko makita eh. Hanap siya, hanap. 3 araw na. Nawawala. Punta yung nanay. 3 minuto lang, nakita. Nay, pareho naman tayo hinahanap. Bakit ako hindi ko makita? Anak, ang hinahanap mo kasi, cellphone. Ako hinahanap ko, 45,000. Ay, magkano ba iPhone Pro Max? Nasa 95, ha? Ang hinahanap ko kasi 90,000. Ikaw hinahanap mo cellphone lang. Pareho tayo hinahanap, pero iba ang pananaw ko. Ang mahal niyan. Kaya, mahirap mawala yan. Di ba? Pareho yung laban. Pero ang pananaw ni David, ang hinahamon mo, yung Diyos ko. Ang tingin mo lang, hinahamon mo kami. Pag ang problema, tinitignan nyo as problema, hindi ka mananalo dyan. Pero pag tinitignan mo yung problema, pangpalakas sa'yo ng Panginoon na kailangan mo lampasan, malalampasan mo yan. Pag ang tinitignan mo, yung terms ng kalaban mo, dapat kasi hindi yung kalaban ang masusunod eh. Kasi yung kalaban, maglalaban tayo. Pag ang sagot ni David, sige, maglaban tayo, talo ka. Pero si David, ang sagot niya, hindi ako kinakalaban mo, kinakalaban mo, Diyos. Iba yung pananaw ni David. Para manalo ka, dapat baguhin mo yung pananaw mo. Hindi tinitignan mo yung problema.
Ang tinitignan mo, ano ba ang gusto ng Diyos mangyari sa buhay ko? Ang gusto ng Diyos sa akin, magtagumpay ako. Gusto ng kalaban, pabagsakin ako. Magkaiba yun. Pag ang gusto mo lang ay makalampas dun sa kalaban mo, hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, magtagumpay ka. Kailangan iba yung pananaw mo para manalo ka sa problema mo. Ang Espiritu sa katotohanan may ibig. Ang gusto ng Diyos, o yung ibig ng Espiritu ng Diyos, magtagumpay ka, makasama ka ng Diyos. Kaya pag ganun ang pananaw mo sa buhay, magtatagumpay ka kapatid. Hindi mo tignan yung problema mo as problema, tignan mo yung problema mo. Problema lang yan, malaki yung Diyos ko. Gano'ng kakalaki, maliit ka pa rin. 5'3 ako, 9'9 ka, hindi ganun ang laban. 9'9 ka, napakalaki ng Diyos ko. Hindi ka mananalo kahit ilan pa kayo. Ganun po ang dapat pananaw. Kaya si David, sabi dito, ang kinakalaban mo ay, ang hinahamon mo ay ang hukbo ng buhay ng Diyos. At sumagot sa kanyang bayan sa ganitong parang sinabi, ganito ang gagawin sa lalaki na makapatay sa kanya. O, 28, tingnan niyo po ito mga kapatid. At narinig ni Eliab na kanyang pinakamatandang kapatid na sinagsalita sa mga lalaki at ang galit ni Eliab ay nag-alab kay David. Tingnan niyo ito mga kapatid. Tingnan niyo maigi ito. Kanyang sinabi, bakit ka lumusong dito? Kanino mo iniwan ang tupang yaon sa ilang? Talaskas ko ang iyong kambugan at ang kalikutan ng iyong puso sapagkat ikaw ay lumusong upang iyong makita ang pagbabaka. Sabi ng kapatid niya, ano ginagawa mo rito? Hindi ka naman mandirigma ah. Para makikichismis ka lang dito, makikimarites ka lang dito eh. Di ba yun? Sabi, lumusong upang yung makita ang pagbabaka. Mga kapatid, pagka ang problema natin, pagka mayroong isang kapatid na malakas yung loob, minsan ang tingin, meron ba rito, pagka meron tayong kapatid na mainit ang pananampalataya, nagsasalita ng may katapangan sa kanyang sarili, inisip nyo ba siya mayabang? Ang yabang naman ito magsalita, kala mo naman may narating na. Dapat po hindi ganun. Dapat tingnan mo siyang inspirasyon. Hindi mo kasi alam ang puso niyan kung na yan talaga, hindi pananampalataya sa nagsasalita yan, ayos ang hinas ng kanyang pananampalataya. Huwag po siyang alam niyo bakit? Tingnan niyo si Eliab. Ano ba niya si Eliab? Pinakamatandang kapatid. The enemy is out there. Ang kinakalaban mo, kapatid mo na. Dapat hindi kayo magkapatid at magkalaban. Ang kalaban nyo nandoon. You will end up fighting your own fellow brother or sister. Dapat kayo ang magsuportahan. Diba? Yun ang nangyari kay Eliab. Namimislok itong talata na to eh. Si Eliab, dahil hindi niya kayang lumaban, hindi siya makapagsalita ng katapangan sa harap ng Panginoon upang ipagtanggol ang kanyang bayan, ang kinakalaban na lang niya ngayon itong malakas ang loob. You will end up fighting your own fellow brother or sister, di ba? O sa atin mga kapatid, dapat kung tayo mag-isip na isang kapatid, pag siya'y mainit sa pananampalataya, mayabang. Hindi po. Sa Panginoon yan. The real enemy is out there. Di ba? Si Goliath ang kalaban natin, dapat tayo magtulungan para kalabanin siya. So yun po dapat naaral makita dyan sa verse 28. Pero ang ganda pa rin ang sagot ni David. 29. At sinabi ni David, anong aking ginawa ngayon? Wala bang dahilan? Is there a cause? Meron bang dahilan kung bakit ako nandito? Bakit siya nakarating doon? Dahil ang Diyos may dahilan para sa kanya na makita yun. Ang sagot mga kapatid, ang Panginoon laging may gabay. Kung bakit ka nandyan at nakikita mo yung problema, may gabay. Baka may solusyon ka. Baka gamitin ka ng Panginoon. Open mo yung mata mo mga kapatid. Baka ikaw ang kailangan ng Panginoon. Baka akala mo wala kang ministeryo sa church na ito, sa lokal na ito, ikaw pala yung susi para sumigla ang iglesia ng Panginoon. Paggamit ka kapatid. Is there a cause? Yes, there is a cause. At tinaldaan siya na patungo sa iba at siya ay nagsalita sa gayong paraan, sinagot siya uli ng bayan sa gitna ng una. Si David ay sumagot sa hamon ni Goliath, verse 31. At nang marinig ang mga salita ni David, ay sinaysay niya sa harap ni Saul at siya ay pinasundo niya. At sinabi ni David kay Saul, huwag manglupaypay ang puso ng sinuman dahil sa kanya, ang iyong lingkod ay yayaon at makikipaglaban sa Pilisteyong ito. Mayabang ba si David? Sa tao-tao lang. Ang liit niya, lalabang kahon? Oo. Sa tao-tao lang kung wala kang espiritu ng Panginoon.
Ganutin mo talaga dyan. At sinabi ni Saul kay David, hindi ka paroroon laban sa Pilisteo ito sapagkat upang makipaglaban sa kanya, sapagkat ikaw ay isang bata at siya'y lalaking na mangdidigma mula sa kanyang pagkabata. O, di ba? Kahit mas si Saul eh. At sinabi ni David kay Saul na ang iyong likod ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama at pagka pumaroon ng isang leon o isang oso, kinukuha ang isang kordero sa kawan. Ay lumalabas, akong hinahabol ko siya at aking sinasaktan at aking nililitas sa kanyang bibig. At pagka dinadalong ako, ay aking pinapangahan at aking sinasaktan at aking pinapatay. Mga kapatid tayo, pag may problema tayo, lagi natin, ang Diyos ang aking katulong, hindi ako mag-alinlangan. Di ba ganon? We are always on our defense. Di ba? May defense tayo. Pero ang tinuturo dito ni David, mga kapatid, pansinin niyo. Pag may problema daw sa kanya, bago kay Goliath, 35, lumalabas akong hinahabol ko siya. Nasa offensive siya. Ang problema, mga kapatid, kailangan harapin mo yan. Harapin mo. Pag hindi siya nagtagumpay dito sa leon at sa oso, wala siyang ikukwento ngayon para kay Saul. Na noon may nalampasan ako, nagawa ko, nanalo ako. Eto, kaya ko rin yan. Nung noon, hindi niya hinarap, wala siyang ikukwento ngayon na na-experience niya na naipanalo siya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, because yung mga past yung victory, past yung mga panalo, past na mga nakaraang iniligtas kayo ng Panginoon, mga nakaraang bahagi ng buhay ninyo na sinuportahan kayo ng Panginoon, yan yung baon ninyong katatagan ng pananampalataya upang harapin yung mga panibagong pagsubok sa inyong buhay. Kaya dapat bawat problema na maliit, harapin nyo para palakasin yung pananampalataya nyo, para pag may malaki na gaya ni Goliath, kaya nyo rin yung harapin. Pag maliit, ayaw nyo harapin, hindi nyo maharap yung malalaki. Harapin nyo. Sabi niya, sinalubong ko. 37, at sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa pangamot ng leon at sa pangamot ng oso, ang siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteo ito. At sinabi ni Saul kay David, yumaon ka, ang Panginoon ay isa sa iyo. So tayo mga kapatid, pag may problema, harapin natin yun kahit maliliit. Be on the offensive. Sabihin, salubungin mo yung problema. Kasi pag puro yung problema ang lalaban sa'yo, mapipisa ka. Salubungin mo. Ngayon, paano mo sasalubungin? Verse 38. At sinandatahan ni Saul si David ng kanyang mga sandata at kanyang nililagay ang isang turbante at tanso sa kanyang ulo at kanyang sinutan siya ng isang baluti sa katawan. At ibinigkis ni David ang tabak niya sa kanyang sandata at kanyang tinikmang yumahod sapagkat hindi pa natitikman. At sinabi ni David kay Saul, hindi ako makayayaon na dala ang mga ito sapagkat hindi ko pa natitikman. Pawang lubad ni David sa kanya. Sinutan siya ni Saul ng turbante, yung mga armor na panlaban. Sabi ni David, hindi ko kailangan to. Lalaban ako sa kanya sa paraang tinuruan ako ng Panginoon. Pag lumaban tayo mga kapatid, ganito yun. Pag may kalaban ka mga kapatid dito sa buhay na ito, dinimanda ka, didimanda mo rin. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, sinampal ka sa kanan, sasampalin mo rin, harap mo yung kaliwa. Sa paraan ng Diyos ka lalaban, hindi sa paraang gusto nila. Kasi pag siya'y nagsandata, ibig sabihin, ang pananampalataya mo, kaya mo siya sa paraang pangtao. So pag tayo'y lalaban, in the way of the Lord, kayo'y magsipanalangin at magsipagpuyat. Ang inyong kalabang diablo ay mahanap, o lumiligid, mahanap ng masisila niya. Ang panlaban natin, panalangin at paghahanda. Diba? In the way of the Lord tayo lalaban. Bibigyan kayo ng pagtitrivia, mga kapatid. 40, at tinangnan siya ng kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng 5 makinis na bato mula sa batis. Tandaan niyo 5 makinis na bato, babalikan ulit natin mamaya. At isinilid sa supot ng kanyang dala sa makatwid bagay sa supot pastor at ang kanyang panghilagpos na nasa kanyang kamay at siya'y lumapit sa Pilisteo. 41. At ang patuloy ng Pilisteo at lumapit kay David at ang lalaki na may dala ng kalasagay nangunguna sa kanya. At tumingin ang Pilisteo at nakita si David at kanyang niwalan ng kabuluhan siya sapagkat siya'y bata pa at mapula ang pisngi at may makagandang bigas. Mga kapatid, pagkamalabanan,
Usually, dapat ang ilalaban mo medyo ano eh, maskulado, mukhang mandirigma. Pagka pinalaban mo ang pogi, para, pagkatakot ba ako dyan? Ang cute eh. Parang gano'n, di ba? Mapulang pisngi. Sabihin, minamata ni Goliath si David. Sabi, siya'y bata pa, mapulang pisngi, may magandang bikas. Sabi, minamata. Hindi man dirigmaan nilaban niyo sa akin. At sinabi ng Pilisteo kay David, ako ba'y aso at ikaw ay paririto sa akin na may dalang tungkod? At nilalait ng Pilisteo si David sa makita ng kanyang mga Diyos. O si Goliath may sarili siyang kinikilalang Diyos eh. Pangalan nito? Yung katawan niya isda. Na pinag-aralan natin doon sa aklat ng hukom. Si Beelzebub, kasama yon. Si Beelzebub, kasama yon. Beelzebub. Si Dagon, yun. Si Dagon, si Beelzebub yan. Mga Diyos ng Pilisteo yan. At sinabi ng Pilisteo kay David, halika't aking ibibigay ang iyong laman sa mga ibon sa ipapawid at sa mga hayop sa parang. 45, ito yung ating paksang batayan. Malapit na po, mga kapatid. Nang magkagay sinabi ni David sa Pilisteo, ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ibig sabihin, nananangan ang iyong lakas dun sa armor mo, sa height mo, sa pang-personal o physical mong kalalagayan. Ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawan ng Israel na siyang na iyong hinahamon. Sa araw na ito, ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. On this 41st day, tapos na ang iyong maliligayang araw. This is the end, this is your last day. At sasaktan kita, at pupugutin ko ang ulo mo. So parang hindi pala pang batang hindi pala pang Sunday school, Sunday school, mga bata, tuturuan mo, At pupugutin ko ang ulo mo. At ibibigay ko ang bangkay sa hukbo ng mga Pilisteo sa ibon sa ipapawid sa araw na ito at sa mga bangis hayop sa lupa upang maalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. At upang maalaman ng buong kapisanan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa magitan ng tabak o ng sibat, sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aking kamay. Yun yung declaration of faith ng karakter na si David. Sa atin mga kapatid, pag may problema, ano ba ang anatomy o Goliath? Pag may problema ka, huwag mong tawagin agad Goliath yan. Kasi hindi lahat ng problema malaki. Pag sinabing Goliath ang problema, yan yung problema na intimidating, natatakot kang harapin, tingin mo imposible mong malabanan, na kahit may kasama ka, parang hindi mo nyo pa rin kaya. Yan yung Goliath. Yan yun. Yung talagang tipong, unang tingin pa lang ng iba, matatalo ka na. Anatomy o Goliath, yan yung Goliath. Pero ano naman yung anatomy of a winning faith o yung talagang genuine faith? Ang sabi ni David, ako'y naparirito sa pangalan ng Panginoon. May isang bata na naglalakad. Inahabol ng aso. Kaulang-kaulang aso. Parang takbo, iyak. Takbo siya. Punta sa bahay. Punta siya sa mataas, takbo pa rin. Takbo pa rin yung aso. Kaulang siya, hindi siya manalo-lalo. Ngayon, dumating yung tatay niya. Kinuha siya ng tatay niya, tinalo siya. Kaulang pa rin yung aso. Yung bata, umiyak pa rin. Sabi ng tatay, ako bahala sa'yo. Ano yung sabi ng anak? Meme. Bakit po mga kapatid? Ang confidence ng bata na kanino na? Nasa tatay niya. Hindi, alam niya, hindi na siya pababayaan ng tatay niya. Ang confidence natin is in the Lord. Pagkahawa ka ng Panginoon, yung problema, kung yung bata sa aso mananalo ba siya? Hindi. Lalapain lang siya ng aso. Pero pag alam mong bigbig ka ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan, tatawanan mo na lang yun. And that's faith, mga kapatid. At nangyari, nang bumangon ang Pilisteo at sumulong at lumapit upang salubungin si David, na si David ay nagmadali. Tingnan niyo si David. He's in the offensive. Nagmadali, tumakbo sa dako ng kawal upang salubungin ang Pilisteo. Pilisteo,
Israel, David, Goliath, laban sa gitna, tumakbo sila, nagharap. Sinuot ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot, kumuha ng isang bato, at inihalagpos at tinama ng Pilisteo sa kanyang loo, at ang bato ay bumaon sa kanyang loo, at nabuwal at napasubsob sa lupa. Patay po si Goliath. Hindi ako trivia mga kapatid. Ang ginagawa ni David, ni Goliath, namumusong sa Diyos. Ano po ang hatol o ginagawa sa isang namumusong sa Panginoon? Pinapatay sa magitan ng bato. Yun yung galing ng Biblia, no? Ang pumatay kay Goliath ay bato. Pero hindi naman talagang yung bato yun eh. Yung pananampalataya ni David yun. Ngayon, tingnan niyo po ito mga kapatid. Yung Israel, takot makipaglaban sa isang malaking kalaban. Pag natalo sila nito, bagsak sila, alipin sila lahat. Si David kasi, mga kapatid, ay ang representasyon o is a type of Christ. Tingnan nyo, mga kapatid. Ang Israel ba nakipaglaban sa Pilisteo? Oo, hindi. Hindi. Sino lang ang nakipaglaban? Si David lang. Si David nanalo, nakalakip na yung mga taong ito ng Israel sa panalo ni David. Si David lang. Tayong mga mananampalataya, meron tinatawag na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong kalaban natin? Kamatayan. Isang malaking problema na hindi natin kayang kalabanin. Sino po ang tumalo sa kamatayan? Ang Panginoong Jesucristo. Nakalakip tayo ngayon doon. Diba? Si David, yung pananampalataya niya, na lalaban ako doon, itinakwil siya ng kanyang mga kapatid, hindi siya pinansin. Ang Panginoong Jesucristo ay kanyang sariling kanya, hindi siya kinilala. Kapareho rin siya ni David. Kahit ang kanyang sarili, hindi siya kinilala, di ba? Ng kanyang mga kapatid. Ito, babalik pa pabayaan ako ng aking ama at ng aking ina, may imbitatuntukin ako ng Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo, pinabayaan siya ng kanyang mga kapatid. Hindi rin siya pinaniwalaan. Pareho rin siya ni David. Si David, gumamit ng pananampalataya na sabi sa iba nating talakay, parang siniliit ng butil ng mustasa, kalasagan to kumpara sa isang maliit na bato. Ang Panginoong Jesucristo ganun din. Anong ginamit niya? Isang ang tawag doon ay hindi conventional na panlaban. Kasi ang conventional paglaban, kung espada yan, kung sibat yan. Ito, kalasag, sibat, armor, panghilagpos yung ginamit niya, bato o slingshot. Ang Panginoong Jesucristo, lumaban siya para talunin ng kamatayan sa magitan ng pagpapako sa krus. Iba rin yung kanyang ginamit. So, representasyon si David, mga kapatid dito. Ano yung, babalikan natin ngayon yung verse 26. Ito yung tanong na dapat nating malaman, na dapat yung matutunan ngayon, mga kapatid. 26 and 36. Ang sabi dito, ilista nyo ito, mga kapatid. Sapagkat sinong Pilisteyong ito na hindi tuli na humahamon sa mahukbo ng buhay na Diyos. 36. At ang Pilisteyong ito na hindi tuli na ay magiging isa sa kanila. Ano yung pagkapareho? Yung pagtutuli. Paano ba nanalo si David kay Goliath? Kasi si David is under a covenant. Kasi kung ang turo mo, pananampalataya lang, mananalo ka na sa problema mo, hindi po sapat yun. Sapagkat ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Sa ibang pangkat ng pananampalataya, manampalataya ka lang, ligtas ka na. David is under a covenant. Kaya inulit dito yun. Pilisteo ito na hindi tuli. Ako may pananampalataya. At ako ay under a covenant. Nagtuli siya. Ibig sabihin, ako'y napailalim sa pagkipagkaisa sa tunay na Diyos. May mga nananampalataya sa panahon na ito, pero hindi nakikipagkaisa sa tunay na Diyos. Naniniwala kayo? So, kailangan kaisa ka. Kailangan kasama ka sa pag-aalaala sa Panginoon. Makalakip ka sa pagkapako ng Panginoon sa krus.
Kailangan, hindi lang basta sumasampalataya ka. Kailangan ikaw ay makasama doon sa tunay na iglesia para mailigtas ka. Dahil ang pagliligtas kang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus, para makalakit ka doon, hindi lamang pananampalataya. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Si David, ang sabi niya, kalaban kita, hindi ka tuloy. You are not under a covenant. We are under a covenant. Under kami sa pakikipagkaisa sa isang tunay na Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid? So bakit siya nanalo? Bukod sa kanyang pananampalataya, under siya sa covenant ng Panginoon. Importante sa isang mananampalataya, para ikaw ay manalo sa anumang pagsubok, malampasan mo anumang yung mga tukso na dumarating sa lupa, under ka sa covenant ng Panginoon, under ka sa pakikipagkaisa, sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. At paano mangyayari yun? Sumampalataya at mabautismuhan. Kasi may ibang mga tao, mga kapatid, okay na ako, sumasampalataya naman ako eh. Kaya yung mga ibang pangkati ng pananampalataya, i-quote pa to, defeat the Goliaths in your life. Tapos may magre-repose. Amen. We believe. Ang mga problema namin ay we claim the problems ay mawawala dahil we have faith in the Lord. But are you under the covenant of the Lord? Yun ang tanong. Kakasama ka ba sa pagliligtas ng Panginoon? Tingin niyo mga kapatid, hindi po. You should be and you must be under the covenant of the Lord. Matibay po yung pananampalataya natin doon at totoo yung ating pinagsasama-samang iglesia. Ng iglesia ito nating pinabibilangan, mga kapatid, is under the genuine Christ, yung totoong Kristo na ating kinikilala. Hindi basta manampalataya lang, kundi pananampalatayang may gawa. Ano yung isa sa mga gawa na tinuturo ng Biblia? Sumampalataya at mabautismuhan. At pag nabautismuhan ka, mananatili ka. Diba? Mananatili ka doon. So pagkatapos nito, si David, kinuha niya yung ulo ni Goliath, at siya inimbitahan ng Goliath doon sa harian upang bigyan ng parangal. Tinanong pa nga ni Saul, kaninong anak ito? Kilala niya si David pero hindi niya alam kung kaninong anak. Kasi bakit niya tinatanong kung kaninong anak to? Kasi ang pangako, buong pamilya niya mawawalan ng buwis, bibigyan ng karangalan yung pamilya, at siya, bibigyan siya ng anak. At pagdating po doon sa mga susunod na kapitulo, sa 18, papag-asawahin na si David, sino na yung mapapang-asawa niya, ano na yung magiging role niya sa kaharian ni Saul. Yun naman po yung kapitulo 18. To be continued naman po tayo, mga kapatid. Dito po sa ating mensahe, meron po tayong tatandaan ng mga 2 pointers sa ating pagtatapos. Sa ating pananampalataya, dadating panahon you will be rejected by your family, i-reject ka ng mga kaibigan mo, i-reject ka minsan ng mga kasama mo. Pero kanino ka titingin? Sa iyong cause, sa pananampalataya mo sa Panginoon. Si David, meron siyang humble origins, Bethlehem. Siya, mula pagkabata niya, tinitignan niya ang Panginoon. So tayo, dapat ganun. Maging mababa tayo, lagi natin tinitignan saan tayo galing. At alam natin na ang Panginoon ay may purpose sa atin. Sa ating paglaban sa pananampalataya o gamit ang pananampalataya, huwag tayong lumaban in the terms of the kalaban. Isipin natin kung ito yung gusto ng kalaban, huwag dyan tayo. Ibang approach ang gamitin mo. Approach na maka-Diyos para matalo mo yung problema mo. At gaya ng Israel na nagbigay ng kanilang pananampalataya kay David. David, manalo ka kasi pag nanalo ka, ligtas kami. Tayo mga kapatid, ilagay natin ang ating puso at isip sa Panginoong Jesucristo. Sa pagtatagumpay ng Panginoong Jesucristo, hindi tayo mapapahamak. Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Bago pa man mangyari ang laban, ipinanalo na tayo ng Panginoon. Kailangan na lang natin makasama doon sa pagkapanalo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ang tanong sa bawat sa atin, may Goliath pa ba sa inyong buhay? Paano nyo ito tinitingnan? Sama-sama natin itong labanan nang may pananalig sa Panginoon under the covenant of the Lord. Nang tayo ay nakapaloob sa iglesia ng ating Panginoon Jesucristo, ng tunay na Diyos na ating tagapagligtas. Muli, babasahin po natin yung ating paksambatayan sa unang Samuel, kapitulo 17, talatang 45.
Nang magkagay sinabi ni David sa Pilisteo, ikaw ay naparito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y naparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng kawal ng Israel na hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka sa akin ng Panginoon sa aking kamay at sasaktan kita at pupuputin ko ang ulo mo at ibibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng mga Pilisteo ng ibon sa papawid sa araw na ito. Sambangis sa hayop sa lupa upang maalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel at upang maalaman ng buong kapisanan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pagitan ng taba o ng sibat sapagkat ang pagbabaang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Pagpala po sa atin sa muling pagkarinig ng mga salita, tayo sama-sama tumindig, kawitin po natin ang kinapin.